Ito ang roadmap ng paghahanda para sa mga payo sa insurance sa bahay ng United Policyholders. Isang kagalang-galang na organisasyong non-profit na may mapagkakatiwalaang boses at mapagkukunan ng impormasyon ng mamimili sa buong bansa. Mayroon kaming 32 taong karanasan at kadalubhasaan sa insurance at pagbawi sa kalamidad at pinondohan ng donasyon at gawad. Ang tatlong programa ay ang Roadmap to Recovery na tumutulong sa individual at negosyo sa proseso ng insurance claim matapos ang kalamidad. Ang roadmap sa paghahanda ay itinataas ang insurance at paghahanda sa kalamidad sa ibinabahaging aral ng nakaligtas, at ang advokasya at aksyon ay pinapalakas ang mga batas upang protektahan ang mamimili at mas makaangkop ang nakaligtas. Narito ang update ng insurance sa bahay sa ilang rehiyon. Mataas ang presyo at limitado ang opsyon. Tinutulungan ng UP at mga kasosyo namin ang may-ari na manatiling may alam at naka-insure. Matutulungan ka ng mahusay na ahente o broker ng insurance at makakahanap ng opsyon. Ang California Fair Plan ay ang huling opsyon at mahalagang iwasan ang mababang pag-insure ng iyong ari-arian. Ang bagong normal ay kailangang mas bigyang pansin ang insurance mo. Pero oo, sulit ang insurance dahil ang pera mula rito, hindi tulong ng gobyerno, ang unang pinagmumulan ng perang nakakatulong sa muling pagtayo at pagbawi matapos ang kalamidad. Ang pera sa FEMA ay batay sa pangangailangan at 41,000 dolyar ang pinakamataas na gawad, pero ang karaniwan ay 5,000 dolyar. Ang pag-apply sa pautang ng SBA ay may bayarin at ang tulong sa kawang-gawa ay para sa pangunahing pangangailangan at hindi sa muling pagtayo ng bahay. Kaya tayo ay maghanda. Kumuha ng gabay ng estado para handa sa anumang kalamidad sa listoscalifornia.org/resources. Kumuha ng mga alerto upang malaman ang gagawin. Gumawa ng plano upang ang tao ay protektado. Maghanda ng go bag para sa kailangan mo. Gumawa ng stay box para sa panahong hindi ka makaalis para tulungang maghanda ang mga kaibigan at kapitbahay. Nag-aalok ang UP ng mga hakbang ng aksyon sa paghahanda. Kontakin ang tagapagbigay ng insurance o ahente para sa insurance check-up. May tamang uri at halaga ng insurance ka ba? I-inventaryo ang aririan. I-digitize ang mahalagang dokumento at itago off-site at bawasan ang panganib tulad ng pagtibay ng bahay at paglikha ng mapoprotektahang espasyo. Ang unang hakbang ay gumawa ng insurance check-up. Hanapin ang pahina ng deklarasyon ng iyong insurance policy at ipasiguro sa iyong ahente ng insurance na ang square footage at address ay tama at kasalukuyan. Tingnan ang iyong deductible. Mayroon ka bang halaga o porsyento ng dolyar? Suriin ang iyong mga hindi saklaw. Tingnan ang saklaw ng iyong replacement cost o actual cash value. Tingnan ang mga sublimit mo. Kung nakatira ka sa isang HOA, ipadala rin ang HOA master policy mo sa iyong ahente. Habang check-up ng iyong insurance, itala, i-follow up sa isang kasulatan at ipaalam ang mga layunin sa insurance mo. Dahil ang mahalaga ay ang iyong tirahan o saklaw.
ang limitasyon ay sapat upang muling ipatayo ang bahay mo. Ang ibang mahalagang puntos ay ang pinalawig na replacement cost sa tirahan mo, pagtaas ng iyong saklaw ng batas at ordinansa o pag-upgrade ng mga regulasyon sa pagpapatayo. Pagtingin sa iyong saklaw ng kawalan ng kakayahang magamit, mayroon kang halagang dolyar, limitasyon ng oras, o pareho. Pagtingin kung may replacement cost ng iyong mga nilalaman at alamin ang iyong mga hindi saklaw. Kadalasang hindi saklaw ang baha at lindol at kadalasang limitado ang saklaw ng tubig at amag. Ang sumunod na hakbang ay lumikha ng inventaryo ng gamit sa bahay. Kumuha ng mga video o litrato ng lahat ng gamit mo para kung mag-file ka ng claim, may talaan ka ng anong mayroon ka sa bahay. Ang sumunod na hakbang ay panatilihing na-access ang dokumento. Gumawa ng kopya ng dokumento, tulad ng mga dokumento ng insurance, inventaryo ng mga gamit sa bahay, pasaporte, reseta, listahan ng kokontakin kapag emergency, at planuhin ang larawan at memorabilia, mga bagay na hindi mapapalitan. Ang sumunod na hakbang ay bawasan ang iyong panganib. May mga bagay na maaari mong gawin para mapabuti ang tiyansa na makaligtas ang bahay sa wildfire. Mahalaga itong mga hakbang sa pagpapagaan at maaaring kwalipikado ka sa diskwento sa insurance. Magtungo sa Department of Insurance website sa insurance.ca.gov upang mahanap ang mga kumpanyang nag-aalok ng diskwento sa pagpapatibay ng bahay mo. Maaari ka rin makakuha ng impormasyon sa pagbawas ng panganib sa up.org/wrap. May mga hakbang na maaaring gawin kung tinanggal ka ng tagapagbigay ng insurance. Hinihikayat ka naming basahin ito sa uphelp.org/drop-ca. Huwag mataranta, pero sumulang mamili agad. Tingnan ang lahat ng iyong opsyon at huwag sumuko. Magtanong, magtago ng talaan at gamitin ang mga mapagkukunan ng Department of Insurance sa insurance.ca.gov. Ang kumpanya ng insurance mo ay dapat magbigay ng hindi bababa sa 75 araw na abiso bago mag-expire ang policy mo. Kung nagbibigay sila ng legal na kinakailangang araw ng abiso at hindi nagdidiskrimina laban sa iyo, malaya silang tanggalin ka. Kailangan tingnan kung nakatira ka sa zip code na may katabing wildfire dahil ang mga non-renewal moratorium ay nakabatay sa mga nasabing zip code kung kamakailan ay may wildfire. Dapat kang i-renew ng tagapagbigay ng insurance ng 1 taon kung may renewal matapos ang sunog. Kung nasira ng wildfire ang bahay mo, dapat kanyang i-renew ng 2 taon. Makakahanap ka ng tulong sa saklaw ng replacement sa independent na ahente o broker na may access sa maraming tagapagbigay ng insurance. Ang captive na ahente ay may access sa isang tagapagbigay ng insurance. Maaaring higit pa. Ang Department of Insurance ay may listahan ng mga kumpanya sa California sa insurance.ca.gov at ang California Fair Plan ay ang huling pagpipilian. Pero simulang mamili sa lalong madaling panahon at huwag umabot sa personalan. Ang United Policyholders ay may mga webinar ng tulong sa pamimili ng insurance sa bahay.
Ito ay nasa website namin sa uphealth.org/ca insurance help. Makakahanap ka din ng mga link na mapagkukunan. Para mas may impormasyon sa California Fair Plan, bisitahin ang uphealth.org/cfp. Mahalagang tiyakin na mayroon ka ring pagkakaiba sa policy ng kalagayan. Kung mapunta ka sa Fair Plan, sasagutin ito ang sunog, pagsabog at windstorm. Ang pagdagdag ng pagkakaiba sa policy ng kalagayan ay sasagutin ng pinsala dahil sa tubig, pagnanakaw at pananagutan. Narito ang mga payo upang makatipid sa pera. Humanap ng proactive na ahente o broker ng insurance. Gumawa ng mas maraming pagpapagaan hanggat maaari. Itaas ang iyong deductible habang namimili. Humingi ng quote na may iba't ibang antas ng deductible. $1,000, $25,500, $5,000. Mas mataas ang deductible mo, mas mababa ang premium mo. At mas mababang maghain ka pa ng maliit na claim. At sabihin sa ahente mo na bawasan o tanggalin ang hindi mahalagang saklaw, tulad ng mataas na dolyar na mga limitasyon sa mga nilalaman o mga ibang estruktura. Salamat, at para mas may impormasyon, bisitahin ang uphealth.org.